Ang 11 alamat na senador sa kasaysayan ng Pilipinas, Claro M. Recto, isa sa pinakamatalinong mambabatas sa kasaysayan ng bansa. Sa Senado, tahasan niyang hinarap ang Parity Rights Amendment at mga kasunduang nagbigay ng espesyal na pribilehiyo sa mga dayuhan, mga patakarang para sa kanya ay tahasang lumalabag sa diwa ng kasarinlan. Sa bawat talumpati at debate, malinaw ang kanyang paninindigan. Ang soberanya ay hindi isinusuko sa kapalit ng tulong o proteksyon. Si Recto ang naging tinig ng nasyonalismo sa lehislatura kahit ang kapalit ay pagiging isolated sa politika. Lorenzo Tañada, pinakamatagal na naglingkod na senador sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng Senado, paulit-ulit niyang ginamit ang kapangyarihan ng imbestigasyon at resolusyon upang pigilan ang pag-abuso ng ehekutibo at ipagtanggol ang malayang pamamahayag at karapatan ng mamamayan. Isa sa mga unang tumindig laban sa martial law at nanatiling aktibo sa lansangan kahit senior citizen na. Ang kanyang mahabang panunungkulan ang nagbigay ng moral na bigat sa oposisyon ng dumilim ang demokrasya. Jose Diokno, isang batang henyo sa Senado at dating Secretary of Justice. Doon, patuloy niyang ipinaglaban ang due process kahit para sa mga itinuturing na kalaban ng Estado at itinulak ang mga reforma sa buwis at customs upang pigilan ang arbitraryong kapangyarihan ng gobyerno. Para kay Diokno, walang saysay ang kaayusan kung binibili ito ng kawalan ng hustisya. Benigno Aquino Jr., pinakabatang senador ng kanyang panahon at pinakamabangis na kritiko ng Administrasyong Marcos. Sa Senado, ginamit niya ang mga pagdinig at talumpati upang ilantad ang umano'y pang-aabuso ng militar at ang lumalalang korupsyon sa loob ng gobyerno. Ang kanyang pampublikong papel ay humantong sa pagkakakulong at makalipas ang mga taon sa kanyang pagkamatay sa mismong paliparan. Ngunit ang mga sinabi niya sa Senado ang naging binhi ng paggising ng isang bansa. Jovito Salonga, isang eskular at mandirigma ng batas. Matapos ang diktadura, bumalik siya sa Senado at pinamunuan ang mga hakbang upang mabawi ang di umano'y ill-gotten wealth ng nakaraang rehimen. Ginamit ang proseso ng batas, hindi paghihiganti. Bilang Senate President, tinulungan niyang ibalik ang dignidad at kalayaan ng institusyon na matagal na napatahimik. Sa kanyang pamumuno, ipinakita niyang ang hustisya ay maaaring maging matatag at makatao ng sabay. Rene Sagisag, tahimik, simple at walang arte sa kapangyarihan. Sa Senado, mas pinili niyang gamitin ang oversight at privilege speeches upang ilantad ang anomalya at tiyaking ang mga batas pagkatapos ng diktadura ay may malinaw na proteksyon sa karapatang pantao. Hindi siya umasa sa drama. Ang kanyang lakas ay nasa konsistensya, araw-araw na paninindigan sa loob ng institusyon. Ferdinand Marcos Sr., isang bihirang kombinasyon ng talino, ambisyon at disiplina sa batas. Bilang senador, ginamit niya ang kanyang legal training upang dominahin ang debate at maglatag ng mga panukalang nakatuon sa national development, defense at infrastructure. Sa Senado, siya ang pangunahing sponsor ng Rice Self-Sufficiency Program, nagtulak ng mga panukala para sa agrarian productivity at madalas manguna sa mga diskusyon ukol sa national security at armed forces modernization. Kilala rin siya sa mahahabang privilege speeches na detalyado, teknikal at kalkulado. Bago ang deklarasyon ng martial law, si Marcos ay tinitingnan bilang isa sa pinaka-brilliant na mambabatas ng kanyang henerasyon. Miriam Defensor Santiago, isa sa pinakamatalas na legal minds na umupo sa Senado. Kabilang siya sa mga nagbalangkas ng anti-plunder law at ginamit ang bawat debate at privilege speech upang ilantad ang katiwalian at katangahan sa pamahalaan kahit siya na lang ang natitirang tumututol. Sa isang panahong bumababa ang pamantayan, siya ang nagpapaalala na ang batas ay hindi dapat pinaglalaruan. Raul Roco, isang reformist na hindi nakulong sa tradisyonal na politika. Sa Senado, itinulak niya ang mga reforma sa edukasyon, political party development at transparency. Mga panukalang hindi agad popular pero mahalaga sa pangmatagalang kalusugan ng demokrasya. Hindi siya naghahabol ng papuri. Ang habol niya ay isang sistemang gumagana kahit wala na siya. Juan Flavier, isang doktor na nagdala ng agham at malasakit sa paggawa ng batas. Sa Senado, isinulong niya ang Tobacco Regulation Act at iba pang batas na nagtataguyod ng preventive health care, mga patakarang direktang nagligtas ng buhay ng ordinaryong Pilipino.
Sa kanyang pamumuno, naging malinaw na ang batas ay hindi lang tungkol sa politika, kundi tungkol sa kalusugan ng bayan. Teofisto Gingona Jr., isang tahimik ngunit matatag na tinig ng konsensya. Bilang senador, kabilang siya sa mga nagbalangkas ng anti-plunder law at patuloy na tumindig laban sa labis na kapangyarihan ng ehekutibo sa pamamagitan ng mga panukala, boto at paninindigan na inuuna ang konstitusyon. Hindi siya palasigaw, ngunit sa tuwing may linya na hindi dapat tinatawid, malinaw kung saan siya nakatayo.